Ito na po, diretso sa detention center o kulungan ng ICC si dating Pangulong Duterte matapos na siya ay magbiyahe ng mahabang oras from Manila to Dubai, Dubai to Netherlands. Ito yung report po ng Reuters na nakakuha ng video doon sa mga kaganapan dyan po sa ICC. Mayroon pang mga protesta yung nagpakita at yung convoy ng mga sasakyan na kung saan ay lulan ang dating Pangulo. Ito, pinakita pa ng Reuters. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Court following his arrest in Manila on murder charges linked to his war on drugs. That's according to a statement from the court, or ICC, on Wednesday. The 79-year-old arrived at Rotterdam Airport on a chartered plane and was transferred to a detention unit on the Dutch coast. He will be brought before an ICC judge in The Hague in the coming days for an initial appearance, the statement said. The court's warrant for his arrest alleges that, as president, Duterte created, funded, and armed death squads that carried out murders of purported drug users and dealers. Duterte's war on drugs was a signature of his presidency, which lasted from 2016 to 2022. The anti-drugs crackdown killed thousands and drew condemnation from around the world. He could become the first Asian former head of state to go on trial at the ICC. Justice! Supporters and protesters gathered outside the court. Want him to be jailed? We want him to suffer, but he actually is lucky because he is experiencing the due process of law compared to the victims that they were just being shot and killed without any due process. They handed our president. Ayan po ang mga kaganapan dyan. So talaga hong pagpapatunay na ang international community, mga media, government, pribadong sektor ay alam nila ang kaganapan. Maging aral ito at magiging aral sana ito sa buong mundo. Hindi lang po dito sa Pilipinas. Palagay ko na ang di umano ay paglabag sa karapatang pantao, paglalagay sa kamay ng ating mga batas o ng batas, man local, national o international law, ay merong accountability. At yan ho ang mensahe dyan. Hindi ko sinabing guilty na. Pero dahil umabot sa ganito, first time sa history, kasaysayan ng Pilipinas, sa napakarami ng panahon at taon na nangyari sa ating bansa. Ngayon lang na ang dating Pangulo ay sasailalim sa trial sa International Criminal Court dahil sa crime against humanity, human rights violation, na ang nagreklamo na ang complainant hindi gobyerno o kahit sino. Ang nagreklamo, complainant, ay mga Pilipinong naging biktima ng human rights violation. Yan po ang totoo dyan. Kaya nagka-interest. Kaya baka sabihin nyo, bakit nagka-interest ang international media? Bakit nagka-interest ang international community sa isong ito? Sa Pilipinas lang naman yan. Internal problem. Hindi po. Ang karapatang pantao ay hindi internal na usapin sa Pilipinas. Hindi lang panloob na usapin sa Pilipinas ang karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay nia-apply sa lahat ng lahi, lahat ng tao sa buong mundo. Yan po yan. Kahit sa ang bansang mai-impluensya, mayaman, nire-respeto at dapat nilang respeto ang karapatan ng mga tao. Ano man ang lahi at kulay niyan. Yan po ang mensahe dyan. Kaya huwag niyong isipin na lalo na po yung mga saradong isip, hindi naiintindihan ang sitwasyon na internal problem o panloob na problema ang usaping ito sa illegal drugs. Totoo yan na sariling problema natin ang illegal drugs. Pero sa pamamaraan kung paano hinto ito, sa pamamaraan kung paano gawin yan, labanan, ay naging illegal dahil may mga buhay na nawala. Kung totoo yung 20 hanggang 30,000 na mga buhay na wala, yun ang human rights violation na kinakaharap ngayon ng dating Pangulo. Kaya nga first time sa kasaysayan na ang Pangulo ng bansang Pilipinas, dating Pangulo, ay sasailalim sa trial ng international community, international court. At yan po ang dahilan kung bakit ng international media, Reuters,
BBC, ABC, CNN at iba pa na mga mamamahayag sa mundo. Mga broadcast o sa print ay sinusulat yan, maging sa mga magazine. Magiging laman ng kasaysayan, magiging laman ng lahat ng mga usaping pampolitikal at usapin tungkol sa human rights violation, campaign against illegal drugs, itong nangyari sa Pilipinas, nangyari kay Duterte. Kahit hindi pa siya guilty o hindi pa napapatunayan, yan ay isang history na, isang kasaysayan na gumuhit sa buong mundo. At marami sa lahi, sa iba-ibang panig ng mundo ay hindi talaga sasang-ayon dyan. Katulad din ng maraming Pilipino. At kung matino ka, hindi ka sasang-ayon sa pamamaraan na kumuha ng buhay, kunin ang buhay sa maling pamamaraan o maling operasyon. Maganda ang layunin ni Duterte, mawala ang illegal drugs. Pero yung pamamaraan ay naging malupit. Ang pamamaraan ang naging malaking problema ang kanyang kinakarap. May mga complainant, may biktima ng human rights violation. At yan ang dahilan sa kahit anong ingay politika sa Pilipinas, hindi nayanig, hindi nangamba, hindi natakot, hindi napigilan ang international community, ang International Criminal Court at ang mga Pilipinong naglakas ng loob dahil biktima sila na nagpunta sa ICC para maging complainant, reklamo, palaban, nagreklamo against former President Duterte. Ayan na po. Nasa detention facilities na po. Nakakulong. Ikinulong na. Kasi ganun po talagang proseso. Anytime yan. Baka nga nabasahan na. Padali niya sa korte at ipapaliwanag kung ano yung mga kaso sa kanya bago tuluyan nakakulong. Kasi yan po ay non-bailable offense. Walang pansamantalang paglaya ang crime against humanity. Yan po yung matindi dyan. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi naman dito de Duterte, tinanggap na niya ito, haharapin niya ito. Inaako niya ang pananagutan sa kanyang mga policy nung siya ay Pangulo ng Bansa. At huwag kayong mag-alala. Maganda naman ang kulungan doon. Air condition yan, hindi katulad dito sa atin, napakainit. Maganda ang kulungan doon, para lang siyang malayo nga lang, pero para lang siya dinasa bahay. Kasi maganda naman ang kulungan doon, hindi katulad ng kulungan sa Pilipinas. Malinis, air condition, kumpleto ng facilities doon. Kaya parang nagbabakasyon lang. Ganun lang mo yan. Kaya nga lang, siyempre, talagang under arrest siya, hindi siya makakalabas. Yan po ang development. So, hopefully matanggap na ito ng mga followers at ng mga Pilipino. Basta nakakaintindi, buksan ang kaisipan, huwag sarado ang kaisipan, huwag paninlang sa mga fake news, huwag paninlang sa mga propaganda ng mga ibang grupo dyan, nagpapakilalang sila yung magaling leader at pinapalabas mali ang gobyernong Pilipinas. No, mali ang inyong sinasabi. Ang international community ay sumang-ayon din sa proseso at yan ang tamang proseso. Walang bansang matino, walang lahing matino, nakakampi at maniniwala sa pagpatay, maniniwala sa pagkitil ng buhay, maniniwala sa paglabag sa karapatang pantao. Walang ganon. Lahat ng matitinong bansa sa buong mundo, matitinong mga tao sa buong mundo, kukundina at hindi nila susuportahan ang patayan o paglabag sa karapatang pantao dahil ang buhay ay dapat pahalagahan. Ang buhay dapat protektado. Ang buhay dapat pinapangalagaan ng Estado. Ay kung yung mismong Estado ang siyang umabuso, merong mabigat na pananagutan. Don't panic. Maintindihin ang sinasabi. Okay? Huwag paapekto sa mga troll at baser. Mga troll at baser, saradong isip niyan. Huwag kayong paapekto dyan. Hayaan lang natin sila. Kawawa sila. Hikayatin natin, buksan ng kaisipan. Katarungan, justice for all. Huwag pagamit sa mga nanggagamit lang. Pang sariling interes yan. Please like, share, and subscribe kung hindi pa.